Nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon muna ng debate noong Martes bago tuluyang nanumpa si Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Is hereby declared open and called to order. Una nang itinakda ang pagdinig noong Hunyo 2, subalit ipinagliban ni Escudero. Marami daw prioridad ang Senado at ito ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang pagpaliban ng pagdinig ay nagbunga ng maraming diskusyon, pagbabatikos, pagpuna at pagkabahala. Maraming nabahala dahil matagal nang isinumiti sa Senado ang impeachment complaint pero hindi tinutugunan ng Senado. Nakasaad sa 1987 Constitution na kapag naisumiti na ang impeachment complaint ay dapat itong aksyonan agad ng Senado. Dalawang senador naman ang nagsampa ng resolusyon na nagpawalang bisa sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Unang naghain ng resolusyon ay si Senador Ronald Bato de la Rosa at kahapon ay si Senador Robin Hood Padilla para ipawalang bisa ang impeachment complaint laban kay Sara. Una nang sinabi ni Abato na malaki ang tsansa ni Sara na mapawalang sala dahil sa numbers ng mga senador nakakampi rito. Pero ang aksyon ni Bato ay taliwas sa ginawa niyang pagpa-draft ng resolusyon na nagpawalang bisa sa impeachment complaint. Kung alam pala niya na mananalo si VP Sara, bakit kailangang mag-file ng resolusyon na nagpababasura sa impeachment complaint? Dahil sa hindi agarang pagkilos ni Escudero, maraming law school sa bansa ang nanawagan na ituloy ang impeachment trial. Una nang nanawagan ang mga law professors sa University of the Philippines na simulan ang pag-trial kay VP Sara. Nakiisa rito ang Ateneo School of Government, ang De La Salle University, at ang San Beda University at ang University of Santo Tomas. Kahit ang mga obispo sa CVCP ay nagsalita na rin kaugnay nito. Ngunit matapos ang debate kagabi, sa butong 18-5, ipinabalik ng Senado ang impeachment complaint sa Kongreso. Unconstitutional daw na ibalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment sa kaso ni VP Sara Duterte. Sinabi po yan ni House Prosecutor Congresswoman Isabel Zamora sa programang The Big Story ng One News. Labag daw ito sa saligang batas dahil trabaho raw ng Senado na simulan agad ang impeachment trial. Ganito rin sinabi ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Constitution, there is no other option for the Senate but to hold trial. They have no power or authority to remand the same back to Congress. The prosecutors or any taxpayer can go to the Supreme Court to question the action of the impeachment court on the basis of a violation of the Constitution. Kayo, pabor ba kayong hayaang gumulong na lang ang impeachment trial laban kay VP Sara? Hayaang ilantad ang mga inaakusa sa kanya para marinig ng taong bayan. Hayaan namang marinig ang mga dipinsa ni VP Sara. Huwag hadlangan ang pagsaliksik ng katotohanan. Tara, tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome sa ating live at pag-uusapan natin ito mga kapatid. May nag-message sa atin, ito, sabi niya, Bro Wendell, ask ko lang, meron po ba tayong authority makialam sa politics dito sa Pilipinas? Kung meron, paliwanag ninyo para maintindihan ng karamihan. Salamat Daan. Cebuano pala ito, Salamat Daan. Okay. So,
ating ipaliwanag yan, kapatid, no? Una, yung katanungan mo kaugnay sa sinabi mong, sandali ha, sabi mong, ito, Bro Wendell, ask ko lang, meron po ba tayong authority na makialam sa politics dito sa Pilipinas? Kung meron, paliwanag ninyo po para maintindihan ng karamihan. Salamat, Daan. Okay, papaliwanag ko yan, kapatid. Meron ba tayong authority bilang mga Pilipino citizen na makilahok lalo na sa usaping politika? Meron. Kahit na ang mga CFD dahil bago sila pinadala sa isang misyon, ito po ang sinumpaan ng karamihan. Sabi ng spiritual director, do you pledge to serve the church and this organization with humility, respect, and commitment to justice and peace? O, yun. At may sagot diyan ang CFD na I do. No. Pero may mga nagkomento dito, Cebuano ito ang komento niya. Nila. Ikaw bro, dapat good feel ka lang. Huwag ka sa politika. Gospel siguro. Huwag ka sa politika. Si Jerry Ikinan. 1 hour ago ang comment niya. Si Bisaya Channel, stop na Brad Wendell. Mawad-an man ta og respeto nimo. Unya kay BBM, adik, klaro man gyud. Yun ang kanyang sabi. Una, ang ating pinakita sa channel kung saan nagkomento sila, yung nangyari na butuhan kagabi, kung ito ba'y ibalik sa Kongreso o hindi. 18 versus 5 na ibalik talaga. At balikan natin yung bawat isa, sabi sa request dito na dapat ipaliwanag kung meron ba tayong authority na makialam sa politics dito sa Pilipinas. Kung pakikialam sa usaping may kaugnayan sa ating lipunan, meron talaga bawat Filipino citizen. Solemn obligation natin yan. Pero, itong ibang mga nagkukomento, mga mahal nating mga kapatid, nagtaka lang tayo. Bakit kung ang simbahan ay magpahayag sa kaniyang aral kaugnay sa isyu na may kaugnayan sa ating lipunan, yung iba, grabe ang kuminto. Matinding galit pa ang ipinakita nila. Pero ang tanong, bakit po ba pag ang iglesia ni Cristo kay Manalo at ang iglesia ni Kibuloy nahayagang nakialam sa politika, maraming naging bulag-bulagan at naging bingi-bingihan lang. Kung maalala ninyo, di po ba, si Torre, dahil sabi pa ni General Marbel, hinikayat na di tanggapin umano ang kanyang bagong assignment sa Region 11. At dahil hindi niya sinunod, yon ang dahilang natiwalag siya. Ayon yan kay Marbel. Pakinggan natin muli. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre
choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo, and all my respect and salute. Iyon ang isinapubliko ni General Marbil noon kung bakit natiwalag, hayagan talaga yung pakikialam ng INC kaugnay dito. At hindi lang yan, doktrina nila, pag matiwalag ka sa kanilang sikta, di ka na daw maliligtas. Napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalago, inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. O yan, inaalis sa iglesia at yun daw ay hindi maliligtas. Ngayon, balikan natin yung pakiusap dito sa ating kapatid na sabi niya, balikan muna natin, request niya. Ito, Bro Windel, ask ko lang, meron po ba tayong authority makialam sa politics dito sa Pilipinas? Kung meron, ipaliwanag niyo po para maintindihan ng karamihan. Salamat daan. So, ibig sabihin, Cebuano siya, no? Salamat daan. Oh. So, lalo na narinig ninyo yung pahayag mismo ni Cardinal Ambu David na ayon kay Cardinal David, sabi niya, to delay, dismiss, or ignore such a process for reasons of political convenience is to betray the Constitution and the people's trust. We appeal to all senators, especially to those in leadership, to allow the constitutional process to proceed without obstruction. If there is nothing to hide, there is nothing to fear. Yun ang pahayag ni Cardinal Ambu David, mga kapatid. At kaya may mga, yung iba, mga Katoliko, pero galit sila kung ang simbahan ay magpahayag ng kaniyang opinyon o panindigan sa mga isyong may kinalaman sa ating lipunan. At karamihan, hindi lang mga anti-Katoliko, kahit na yung mga maituring nating lukewarm Catholics, pag marinig nila mga nasa simbahan na magpahayag kaugnay sa isyu ng lipunan, isasabihin, nakialam na naman ang simbahan. Yun talaga ang karaniwang reklamo. Hindi lang sa mga anti-Katoliko, kundi pati na sa mga maituring nating lukewarm Catholics. Sa tuwing may ipahayag ang ating mga obispo, ang ating mga kaparian, lalo na sa mga isyu na may kinalaman sa ating lipunan at sa politika. Ang argumento kasi nila dito mga kapatid ay separation of church and state. Matagal na yan, panis na yan, pinaliwanag na natin yan. Una, sa tanong ng ating kapatid na may authority ba na makialam ang nasa simbahan sa isyu ng ating lipunan. Una kapatid, talagang meron. Solemn obligation natin yan as Filipino citizen. Mga pare, mga madre, sila din ay mga butante. Sila din ay Filipino citizen. At tandaan natin, hindi maaring maghiwalay ang simbahan at ang pamahalaan sa kanilang paglingkod sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Ang gobyerno ay may responsibilidad sa
material na pangangailangan sa mga taong bayan. Habang ang simbahan naman ay may pang-espiritual at moralidad na pangangailangan sa mga tao. At tandaan natin, magiging matagumpay ang paglingkod ng simbahan at lalo na sa pamalaan kung merong magandang ugnayan ang isa't isa. Lalo na sa mga layunin sa dalawang panig para sa kapakanan mismo ng taong bayan. Ya? Okay. Acknowledge muna natin, bago yan, ituloy natin. Mamaya tatalakayin natin itong title natin na impeachment ngayon, isang malinaw na giyera sa dinastiya. Pero meron palang nasa likod nito, mga kapatid. Daming, pwedeng aniban ni Tore. Daming pwedeng aniban daw ni Tore. Okay, tuloy natin, mga kapatid, no? So, yung argumento kasi na di dapat makialam sa isyu ng lipunan ang simbahan, lalo na simbahang Katoliko, dahil may tinatawag na separation of church and state na itinakda ng ating konstitusyon. Alam nyo, mga kapatid, pinaliwanag na natin yung separation of church and state. Pero alam nyo ba na pagdating sa eleksyon, yung sinabi nilang separation of church and state, abay, napansin ninyo, yung mga kandidato nagpupuntahan sa iba't ibang mga simbahan para makakuha ng boto. Mistulang naglaho na yung sinasabi nilang separation of church and state. Pumunta sa relihiyon ng Iglesia ni Cristo, sa El Shaddai ni Mike Villarde, kay Kibuloy, at sa iba pang relihiyon. So, bakit kailangan ang nasa simbahan ay makialam sa isyu sa ating lipunan? Una, ang ating konstitusyon, may unang bahagi sa ating konstitusyon. May panimula sa ating konstitusyon. Ano po ba yung panimula sa ating konstitusyon? Yun po ang tinatawag na preamble sa ating konstitusyon. We the Filipino people imploring the aid of the Almighty God. Ibig sabihin, tayong mga sambayanang Pilipino ay humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Nasa konstitusyon natin yan. Sabi ng ating kapatid, dapat daw umano sa gospel lang. Tandaan ninyo si San Juan Bautista, pinatay siya hindi lang dahil siya ay naghayag sa aral ng simbahan, kundi nanindigan din siya laban sa immorality. Di po ba? Iyon ang dahilan kung bakit pinatay siya. Ngayon, balikan natin ang mismong panimula sa ating konstitusyon, yung tinatawag na preamble, na pinamemorize yan kahit na sa first year college, di ba? Na we the Filipino people imploring the aid, ang sambayanang Pilipino humingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Sinong Diyos ang hiningan ng tulong? Kung sadya namang hiwalay ang Estado mula sa simbahang itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa San Mateo Kapitulo 16, 17, 18. Paano magiging makapangyarihan ang Diyos ayon sa preamble kung ang Estado ay hindi pala maaring pakialaman ng nasa simbahan? Kaya nga,
mahalagang mapaliwanag natin ang usaping ito mga mahal na kapatid at maraming salamat sa tanong ng ating kapatid. Ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng pagkakahiwalay ng simbahan at estado? Napaliwanag na natin yan. Di mo ba? Pero dahil may nagtanong, ating tatalakayin yan bago tayo punta sa impeachment, mga kapatid. Sandali muna. Okay. Ang tanong dito, labag ba sa batas na magpahayag ang simbahan, mga CFD, ng anumang salungat sa sinasabi o ginagawa o ipinatupad sa pamahalaan? Meron bang batas na nagbabawal kahit sa Biblia at sa ating konstitusyon? Liliwanagin natin. Bilang Katoliko na nanindigan na narapat na tumatalima tayo sa Diyos bago sa tao ayon sa Gawa Kapitulo 5 versikulo 29, ang mas mahalagang tanong mga kapatid, kasalanan ba sa Diyos ang pakikialam ng simbahan sa mga usaping may kaugnayan sa ating lipunan at sa ating politika? Meron ba na batas na nagbabawal kaugnay diyan? Wala naman. Ba't galit kayo? Ba't galit kayo? Oh. So, kung tingnan natin ang konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, 1987 mga kapatid, yung sinasabing, ulit-ulit kasi mula pa noon yung mainit na talakayang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya pa'y nakaupo, yun talaga ang paulit-ulit, separation of church and state. Pero ano pa bang mga nakalagay diyan sa separation of church and state? Napakalinaw naman ang separation of church and state, mga kapatid. Na kung tingnan natin, ang separation of church and state, meron lamang 3 termino na binanggit diyan para sa separation of church and state. Ano yung 3 termino? There shall be no official state religion. Yon ang una sa separation of church and state. There shall be no official state religion. Pangalawa, the state shall not pass laws or for or against any religion. Yun ang pangalawa na nasa separation of church and state. Pangatlo, the public funds shall be, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious groups. Yun lang po ang separation of church and state sa batas natin. Wala pong sinasabi na bawal makialam ang nasa simbahan, lalo na sa issue o sa social issue ng ating lipunan. No? Okay. Sandali muna. No? I-acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating mga kapatid na nagpasok ngayon. Acknowledge natin muna. Okay. Hello kay Pusang Iring. Yun. Di dapat mag-appeal sa ang simbahan. Oy, sinong nagsabi na di dapat mag-appeal ang simbahan sa usaping may kaugnayan sa politika? May batas bang nagbabawal kaugnay diyan? Anong batas? Yun bang separation of church and state ang ibig mong sabihin? Out of context. Dahil binanggit na natin kung ano ang nasa separation of church and state. Si Arnie Cabasag, si Armanio
Facon, buwagin na lang ang Senado kung ganyan wala ng silbi. Si Kibuloy, sabi niya kapag siya ay mapresidente, Kongreso at Senado daw, buwagin niya. Mary San Jose, good morning. Bro Windel Talibong watching from Kuwait. Si Rosa Blanca, hello Bro Windel. Si Rose Oranio sa Taiwan. Rosa Blanca, daming pwedeng aniban itore, puros claim ng kaligtasan. Si Rose Oranio, si Jomar, sino pa ito? Si Nepo Sina Casas. Good afternoon sa lahat na mga kapatid nating nagsubaybay. Okay. Si kapatid na Arnel Molieno, hello. Sabi niya, salamat sa Diyos, Brother Wendell, patuloy na pagbigay ng liwanag sa aming usapang matuto kami sa pagtanggol sa simbahang Katoliko. Si Junard Beltran, niloko tayo ng Senado. Si Nestor Bernales, Bro Windel, ang impeachment pabor ni VP Sara, maipaliwanag niya ang mga bintang sa kanya kung di totoo. Kasi kung di niya sasagutin o ipaliwanag, sa tingin ng karamihan, totoo ang bintang. Pag may impeachment, hindi naman yan agad na guilty na. Kaya nga, binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag. Pero, anong nangyari ngayon? Daming mga nagsabi, unconstitutional ang nangyaring ibinalik at isang diliing tactic daw ang ginawa nila ni Escudero na ibalik sa Kongreso. Ibalik sa Kongreso para ma-explain, una, gusto pa ba silang ipatuloy? Ikalawa, may bigat ba ang naturang reklamo? Natural, ang Kongreso, siya ang nag-act as Department of Justice. At parang Supreme Court na din, judge, korte, ang Senado, kaugnay sa impeachment complaint. Di ba? So, ang ngayon, anong nangyari? Yung ilang mga abogado o ilang mga senador na sila ang magiging judge, abay para bang nagiging abogado sila ni VP Sara. Kaya ayon sa pahayag ng ilang mga eksperto, ito, ang pahayag ni Attorney Romy Macalintal sa legal expert sa interview, sabi niya, pero hindi para sa mga senador na parang sila ay mga abogado para kay Sara. Sila ay nagkaroon para ng maging huwis. Saan ka makakita ng isang huwis na siya mismo ang magpa-file ng motion sa kaniyang sariling korte at siya mismo ang mag-decide ng kaniyang motion? Hindi ba malaking kalukuhan yan? Yun ang sabi. Kaya si Pimentel, meron siyang pahayag ito. Kung ang synonym ng forthwith ay immediate, may synonym din po ang dismiss. Yan po ay remand at saka return. Lalo na kung makita natin that the return is not necessary to achieve the goals of the Senate President. Let's just do what the Supreme Court does when it has a case. Let's issue an advisory. Okay. Bigyan natin ng summons para kay impeached officer. Mag-advisory tayo sa House Panel of Prosecutors. In addition to the answer filed by the impeached officer, anticipate na natin yun.
answer the following questions raised during the hearing of the Senate as impeachment court. Anong date ngayon? On June 10. And then we can even write down the questions that we want them to answer. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.